na all farm. Water buffalo are common in Asia and agricultural purposes. Okay. For example, transaction in India and Southeast Asia countries. However, now mechanization has made this disappear. So, yun. Kahit dito sa Pilipinas, no, nawawala na rin po yung pag-raise ng buffalo. So, in some countries, buffaloes are raised for meat, such as Italy, and take care of their young very carefully. Okay. So, yun, inalagaan talaga ng gusto yung maliliit, no? Yung mga young buffalo. Pinapadede ng gatas at saktong nutrition pagkain. So yan yung ginagawa. Pinapadede. Next time they eat then sprout and increase fibers and vitamins. So sprout. Yun. Yung mga sprouted na beans, no, siguro munggo. Hindi natin alam anong beans yung gamit nila. Hindi naman po sinabi. Pero sprout siya. Sprout. Water, 2 liters every 3. And they need up 3 years to mature and be able to produce milk. So, 3 taon yung iintayin para maharbisan po sila ng milk. And the main food during adult stage, grass and corn plants. Yun yung main na pagkain talaga nila. Grass and corn. So yan, hindi na kailangan patandain, no? So, in-harvest na rin po nila. And grass will be used a lot of spring and summer. And fall winter, it will be mixed with hay or silage. Yan yung mixing ng pagkain ng buffalo, no? Napakagaling ginagawa nila. Mga Kamansky. No? Straw is also favorite of food of cows and full of nutrients. So yun straw ng grass or siguro kahit yung straw ng corn sapagkat ito ay bata pa, no? So hindi pagkaano matigas, pwede pang kainin. May minimix sila sa pagkainan. So yun, of course, activity, water and mud. So, kailangan rin talaga ng carabao or buffalo. Yun, magtampisaw sa maputik na tubugan. Tubugan po yung tawag sa amin. Ayun, kailangan rin nila mag-relax. Wow, ang galing. May pangtanggal ng mga putik. The next is the process of harvesting. Okay. Using modern machine. So yun, hindi na po manual yung pagkuha ng milk kung hindi machine na po. Ayun, mas mapadali yung pagkuha ng milk. Dami sa isang so kunukunan sila ng milk. Tawag dyan is milking. So yung machine na kinakabit na lang sa didi no. Then diretso naman nila sa processing factory. So yung napakaraming cheese, napakaraming milk, fresh milk ng buffalos. Wow. Napakarami. At ayun. So maganda kay naka-proper ko gamit pang kuan talaga yung mga tao na papasok sa factory. Naka-gloves, with face mask,
Naka pan yung ulo, Casio Cavalli. Ewan anong ibig sabihin nito. Siguro yung process nung paggawa. Yung process na yan, siguro yung tawag doon. Parang naglalaro lang sila. Yung mozzarella, and mix, niluluto. At ayun, medyo malapot na siya. Wow. Buo-buo na siya. Galing. Ricotta and Lavorazzoni Amore. Parang ayun, nalagay na sa niya. Pero parang nagbibig lang sila ng parang nagbibig lang sila ng tinapay. Ayun. Ayan. Kaya mga kamatskin, yan po yung pag-process ng cheese from buffalo papunta sa factory hanggang sa hapagkainan. So yan, titingnan natin. So yan, tine-check po kung siguro kung pasado na sa food tawag dyan. Pero kung siguro pasado na talaga para sa pwede na siyang i-market. Yung tinitest nila. Then doon na sa packaging. Ayan, nasa packaging. Ang galing. Galing mga kamatskin. Packaging natin. Of course, ready to market na po yan siya. At ayan, sa pagkainan. Anong lasa kaya ano? Kaya ba mga kamatskin nakasubok na ng buffalo cheese? So yun, nasa pagkainan na po. So ganun pa yung pag-process ng cheese galing sa buffalo hanggang sa pagkainan. So yun lang po. Maraming salamat and God bless mga kamatski. Thank you sa pag-support.